Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 2:04 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panubyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayo nga po Western Visayas, mayo nga po ng syudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Lunes nga edisyon kita, Nobyembre 17, 2025. Programa magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Pinang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupot kita sa buong hapon diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad mga kaabyanan, suryanta ining sunod-sunod nga bomb threat. Duway na ni Paway. Anom gidya ka bomb threat ang na-record sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Grabe gidya nga pagpuhag, no? Grabe gidya nga isturbo sa pagtuon sang mga kabataan. Grabe man nga huol na tag sini sa mga maestrota, mga maestrata, di mga ginalagas maning mga maestra naton sa ilang lesson plan, bla. Tapos siya, saskuhan lang yan sa sining mga individual. Mga kabyanan na interview sa mga katapos ng media, si Police Colonel Kim Ligada, ang City Director sang ICPO, kag si Police Lieutenant Colonel Adonis Habawel, nga amo ang Chief sang Regional Anti-Cybercrime Unit. Pabati natin karon sa inyo, no? Ining ilang pagpahayag, tingwan taman nga labuton subong hapon, ang Police Regional Office 6 tingwan taman labuton ng Police Regional Office 6 through Major Lailin Sensil, no, spokesperson sa PRO 6. Ano ba lang mahambal sini sang PRO 6 kay do nagapinagusto na lang niyang nagahimo sang bomb threat do kalingawan na ya balao, no? Pero are lang itang masiling ko sa inyo, matrace ka mo, kung ma-identify ka mo, pwede ka mo mapasakaan sang kaso. 5 katuig nga pagkapreso ang nagahulat sa bisan sino nga mapamatudan nga nagahimo sang bomb joke o kon bomb threat. Anom ka eskwelahan gid ni tanan. Establisar lang kita sa koneksyon sa Police Regional Office 6 pagi kay Major Lailin Sensil. Makupunta sa piyak nga linya ang spokesperson sa Police Regional Office 6, Police Lieutenant Colonel Lailin Sensil. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Sir Paul, maayong hapon man sa imo kag sa mga tagpalamati natin sa Radyo Pilipinas. Ma'am, last week may mga na-record man kitas nga naghimo, no, sang bomb threat sa pila ka eskwelahan. Subong imbokada pa lang sang semana may anom na nga na-record ang aton nga kapulisan
subong lang gid nga adlaw no, anong gid anong instruction ni Police Regional Office 6 Director Josefino Ligan sa aton kapulisan Major Lylin Sensilma. Sir, no, aton ini pag-iinvestigaran ining mga bomb threats na naman nga nagkalatako no sa subong nga adlaw. So in fact, Sir Paul, ang ICPO no, together with the ARACO, may sila case conference subong ang ginapatigayon regarding ini siya pala sa mga previous man natin, dala nga mga bomb threats. So dala na lang diri lantawon natin kung ano ang mga resulta sa ila nga mga yung case conference no. Kasi ang mga recent lang ani no, ini naman siya pagatutukan sa aton nga mga kapulisan. Gusto naton nga mapa-held accountable no, ini kung sino man ang responsable sa likod sining mga bomb threats nga ini kag mapasakaan din naton sang kaso, Sir Paul. Ma'am, sa monitoring sang PRO6, pila na ang na-monitor ninyong bomb threat sa Western Visayas? So far, Sir Paul, ang motong nag-start kita sang sang 12. Yes. At yung sang San Agustin. So, nagsunod to alang Lampunaw, ang ISAT. Kag may Colegio de San Jose 2016. So, may 4, kag may 6 kita sa buong. So, naglapot na siya sa pulo. So far, Sir Paul. Nadala na di ma'am ang sa Gimbal National High School, mga pasado alas 11 kay ina may na-record man ng PNP. Sa Yes, sir. Dala na siya diri ang Gimbal, okay. So, sa Gimbal National High School. Okay, bali 10, na ni ma'am, 10 cases na ni. 10 cases na so far, Sir Paul, ng mga bomb threats. Pero sa karon ma'am, ano ang status? May may na-identify na ang aton nga kapulisan. Kay ang sang November ko na dumduman no sa aton matagpalamati ang sa ISAT nga bomb threat last year na-identify kag napasakaan kaso. So subong ma'am anong update sini ma'am sa investigation, may may na-identify na ang PNP? So, siling na akong Sir Paul, no? Sa subong, no? Ginapatigayon ng case conference sa aton ko po, aton na ako, kag ICPO, no? So, lantaon natin kung ano mga resulta sa in the case conference based sa forensic investigation sa aton nga ako, kag sa mga investigation na naging patigayon sa territorial units natin, especially diri sa Iloilo City, no? Ila ini siya nga ila nga tagsaka mga results ng ila nga investigation no posible nga aton nga ma-track no pag ma-identify naton kung sinong responsible behind sa sining mga series of bomb threats diri sa aton nga syudad. Ma'am, sa na-observe naton do ginihimo na lang kalingawan isang suspect naton, anong guidance ni Brigadier General Josefino Ligan sa mga police units diri sa Western Visayas? Yes, sir, no. Tutukan. Okay. Naton ang ini siyang investigaran naton kag dapat maging hold accountable kung sinong behind diri pasakaan naton sa appropriate kaso kag agod nga may previous naman kita sa mention mo sir na kita nakapasakaan, so in case ini siya na ato naman ma-identify so aton ini pagpasakaan sa kaso. May timeline again set si Brigadier General Ligan sa aton mga police units, ma'am? So far, no, ang iyang guidance diri is tutukan isang rako naton kag ang sa mga units, no. So lantawan naton ang based ang ilang mga resulta. Andi din sa aton mga kauturan sa Paul, halimbawa kung mayara man sila mga nahibaluan information regarding diri, no. So pwede gid sila nga mag-coordinate man sa aton kapulisan agud makabulig, no, mapadali naton ini mapasakaan kang kaso kung sino man ang responsable sa likod sa sining mga bomb threats, Sir Paul. Okay. Lastly, Major Sensilma, mga imo mensahe panawagan sa publiko. Based aton nga mga kauturan, no, let us remain calm, no, avoid natin nga mag-spread hindi ba lang mga unverified information. Kag kung may man ka mo bala ng mga suspicious na nakita, mga suspicious activities
ako ng messages. So, i-report lang ini sa pinakamalapit na police station naton or pwede man ninyo ini-itawag sa aton na hotline, emergency hotline 911. So, ang aton ang Police Regional Office 6, ang aton ng kapulisan on top the situation sa sining mga series of bomb threats diri sa probinsya kag sa syudad sa Iloilo, Sir Paul. Madam, mugid ka salamat, Police Major Lailin Sensil, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Thank you man, Sir Paul, kag mayroon hapon din. Batian mga kabinan, Major Lailin Sensil, no? Spokesperson sa Police Regional Office 6. Tutukan, investigahan, dapat mapasabat gid ang mga sa likod sining pagpang sasko. Nabangod, salamat kita nung negative ban sa bomba ang mga eskwelahan. Pero may ban pa nga mga eskwelahan na gina-check pa subong. Pero ang Iloilo National High School, West Visayas State University, main campus, safe naman ang ISAT, ang wasong sa na-check naton, clear naman, safe man. Wala siyang bomba pero may ara pa, eskwelahan, sa Gimbal, tinguan tang labuton. Sini karon ang hepes, ang Gimbal Municipal Police Station, si Captain Belvin Mercado. Siya ni ang hepes, ang Gimbal Municipal Police Station. Ipabati natin sa inyo ang interview sa mga katapos sa media kay Colonel Kim Legada at kay Lieutenant Colonel Adonis Habawel sa RACO. Ano bala ang status ng ilang investigation sining sunod-sunod nga bomb threat. Grabe, subong adlaw anom gid o niway nagapahuway, gid ang motibo, ang gusto taman nga tukibon. Kung if ever nga madakpa ng suspect, gid ang iyang motibo. Kay ang nakuha natong information, ang naghimo sang bomb threat last year sa isa't estudyante. Wala kita may naghambal ng estudyante, subong suspect last year nga bomb threat sa isat na pasakaan to sang kaso. Kagti gid jay mahikuan gid ang imo nga record, di ba? Magwa ka da NBI clearance. Wala? So paano mo na wala ka pa kaumpisa sa imong profesyon o kontrabaho, may ka na. Police clearance mo pa. Di amo na mag-apply ka trabaho. Makita sa imong record ka. Mangkuton ka dira sang employer mo nga may record ka sinihaw. Paano mo na i-explain? Kasi ikaw employer, magaduda ka gid sa iyay. Di ba? Magaduda ka gid. Kaya nga, alang-alang ni. Basi karon nga batunon ta ni sa trabaho. Basi saskuhan niya maning opisina ta. Di ba? May doubt na yan sa employer. Kung na mo nang imong ginhimo, may previous history ikaw. Ang pagkumpras ng krimen. Alam mo, laing gid ang lain ang paglantaw sa tao kung may mga amo kasi nga mga records. Pasalamat ka kung mabaton ka. Tagaan ka sa tsansa. Pero siguro sa pulo ang applyan mo, duwa-duwa ka pa kung may makuha sa imo. Tutuod na yan. Kasi nahimo mo gani sa una, ano pag-idayan mo? Paano mo i-prove na? Paano mo na ipakigbato na hindi mo na ito paghimuan? Hinimo mo nga pangsasko. Kaya gijay, galain ng mga tao, mga manunudlo. May mga target man ni sila. May mga ginalagas ni sila nga mga deadline. Ang mga kabataan naman, ipinsarabla. Pabalunan sila pila balon sa mga kabataan. Subong 100 to 150. Tapos pag wala man lang sila sa may makuha na learnings, kasi na untat ang klase. Although may online classes, pero lain gid yang face-to-face classes. Na lang niyang matunan sa mga kabataan kung magsigi-sige nga mo sini.
18 minutos magaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. This time kaunta ang report from province of Negros Occidental, ang response ng gobyerno sa mga apektado ng residente sa bagyo. Kaunta ang detalye sa report ni Paricoy JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paricoy, may nga po. Parigoy, paghahatagan sa BATS ang Gobyerno Nasyonal ang mga nagkalagubang infrastruktura sa Negros Occidental kasunod sa pagpanghalit sa bagyong Tino sa nasabit nga probinsya. Ini ang ginpaambit ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kasunod sa naging pagbisita ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagdigad nga Sabado. Sunod sa Gobernador Paricoy, ginpamatian sa Presidente kaupo ng yan ano ituhay nga problema o kung nano ituhay nga mga tiglikom ang mga problema ginpalabot sa mga lokal opisyal nga nagtambong sa ginihiwat nga situational briefing. Nakip na diri ang isagid sa mga concern amo ang nagkalaguba nga taytay nga naghatag naman huol sa pagbiyahe sa mga bulig kag sa lokal nga ekonomiya sa mga komunidad. Samtang magluwas sa 50 milyones pesos nga presidential financial aid nga nabaton sa Negros Occidental para sa pagbangon halin sa bagyo. Dugang nga 45 million pesos ang ginpain sa national government para buligan ang mga pinaka-apektado nga mga banwa kag syudad. Ginpasalamatan naman ni Governor Lacson ang mga presensya ni Presidente Marcos kasunod iya nagapakita sa kabalakas ang nasyonal nga gobyerno sa ila sini nga probinsya. Samtang ginsugura na sa Department of Social Welfare and Development ang pagpanagtag sa emergency cash transfer sa masobra 300 ka pamilya nga nagkalaguba ang panimalay bangod sang bagyong Tino. 140 nagbaton sang 10,000 pesos matapos nga nakaangkon sang totally damaged nga puloy-an kag ang iban sa ila Paricoy ang nagbato naman sang 5,000 pesos. Ginatag naman sang DSWD nga apisar nga sunod-sunod ang kalamidad nga nag-igo sa Negros Occidental. Nagapabilin nga bastante ang bulig nga ginahatag sa gobyerno kag may ara pa no sang igadugang para masigurado man nga wala sang pamilya nga magutom sa tunga sang kalamidad ka bagyo. Yari pamatian naman naton Paricoy ang kabahin sang pahayag ni Nerissa Abancio, isa sa mga tagbaton sang 10,000 pesos gikan sa national government. Si Teresa Amor, nakatanggap mo ko ng 10,000 pesos na maraming salamat sa Pangulong President Marcos. Sa DSWD, maraming salamat. Nabatian Paricoy ang dugang paako ng kabahin sa naging pahayag ni Nerissa Amor Abancio ang isa sa 140 nga tagbaton sa 10,000 pesos sa La Castillana Elementary School nga nagasabing evacuation center sa pila ka pamilya sa nasambit iya nga banwa. Paricoy, sa minilyon ka pesos nga ginpalabot nga bulig sang national government. Kamusta ang pagbaton sa mga Negrense kay President Bongbong Marcos sa nagbisita ini sa Sabado? Nangin emotional Paricoy no ang madamo nga mga residente kaya hindi manlipod sa atong ihibalo ang tuman man nga inagyan nila kagasunod sa ila ang presensya sang presidente nagapakita gid sang kabalaka mismo sa national government kag ilagi ginapasalamatan nga sa piyak sa kasakuon sang presidente isa-isa sila nga ginabisita ang ila sini nga mga evacuation room kag sa diin ginpalabot man sa presidente ang iya sini nga pasalig nga mangin kaupod ang national government sa ila sini nga pagbangon sa halit sang bagyo. Natagaan sila bali Paricoy sang paglaom sang atong presidente aside sa assistance ang presensya niya mismo dako gid nga help para nga makabangon sila. Yes, Paricoy, sakto gid na no madamo sa mga na-interview naton dito nga way gid nagahuna-huna nga pakadtuan pa sila ni presidente kiti balaan man nila hindi lamang ila sini nga banwa ang apektado sa bagyo galing na pasalamatan gid nila nga bisan sa malipot nga tion nga nagpadulong sa evacuation center ang presidente natigayon nga makita nila kag mapalabot ang ilaman sini nga mga apila partikular ang pagpangayo sa bulig para makapatukod diwa sa puluyan kag makaumpisa sa palangwian nga makasustenar naman sa kinahanglanon sa ila pamilya especially sa mga estudyante nga naga-eskwela pa. Paricoy, madamo gid salamat. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid salamat Paricoy JP Herbas report may kantanan sa response ng gobyerno sa mga naapektuhan sang bagyo sa Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
sa makapila ka beses nga may kalamidad nga magpadulong sa aton nga mga komunidad, maapektuhan ang linibo, minilyon ka residente, ara dayon ang bulig sa national government. Pero lain ang impact kung presidente mismo magkadto sa inyong lugar. Ang paglaom na ginahatag niya na makabangon ang mga residente sa tunga sang krisis nga ila gina-eksperyensyahan. Balaantang damo man, madamo-damo nga residente sa Cebu na apektuhan, pero ang Negros, isa man sa tuman nga naalitan sa sunod-sunod nga bagyo. May 50 million, may 45 million nga naging commit ang national government, kung may mga assistance pagid sa tagsa ka mga ahensya sa gobyerno, DSWD, ang DSUD, kadamo nga mga government agencies na binuligay para nga makabangon liwat ang aton mga residente. Labi na ang mga kauturan ta dira sa probinsya sang Negros Occidental. ...24 minutos, magaligad sa takna ng 2:00 sa hapon. Maghahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom sa aton nga pagbalik. Ipabati naton sa inyo, no? Ang interview kay Police Colonel Kim Legada, City Director sa ICPO, kay Police Lieutenant Colonel Adonis Habawel, ang Chief sang Regional Anti-Cybercrime Unit. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumuti? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babaeng nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Uy, Julie! Kamusta ng date ni Elma? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos sirip niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. 27 minutos, magkaligad sa takna ng 2:00 sa hapon. Padayon ka muna nagapamati diri sa Yapon sa programa Bantay Banwa. Ginatamyaw tagid sang mayong hapon. Mga suki ta sa Facebook, nakatutok sa aton nga pagpangalaga. Si Migo tada Patrick John Yerbes. Sa mga nagapamati man sa ila Radio 585 kHz, madamo gid nga salamat. 94,000 followers na kita sa Facebook. Ginaayo ta ang aton nga mga followers dira, no? I-share gid ang aton nga pagpangalagad para mas madamo pagid ang mas madamo kag malapad pagid ang malabutan sang aton nga pagpangalagad.
Sa nasalingan natin, ipabatiin natin sa inyo ang interview sa mga katapos ang media kay Colonel Kim Ligada, City Director ng ICPO. Ano na ba ang status ng investigation? Kag updates man from Regional Anti-Cybercrime Unit ay silagid sini ang may gamit, may kapasidad sa pagtumod sa sining mga naga-timo sang bomb threat. Hari babati naton sa inyo, no? Interview sa duha ka opisyal sa Iloilo City Police Office kag Regional Anti-Cybercrime Unit 6. The results of our EOD paneling or EOD K9 paneling was negative result no sa mga alleged na areas, specific areas and alleged naging butangan sa mga our investigation, no, we are exhausting all means to identify ang suspect. We will not stop until ma-identify natin sila, no? And we will make sure that cases will be filed and those evidence will be strengthened para ang case sa ilang hindi nakuha natin ma-strengthen natin ang mga cases against sa ila. And we will get message na ang mga incidente don't look this as an amusement or joke because it really affects some normal routine, no? Especially sa mga schools nagkaka-deprive ng kabataan sa learnings for that day or for that specific period and nagkaka-disrupt ang schedules. So we have to stop this practice, no? Don't make these incidents as your amusement or to joke around. We will investigate and find you and file a case against you. So it's not too late na mag-patuloy because it will not bring positive effect sa aton, especially sa mga kabataan, sa mga estudyante. Kaya ang mga estudyante, no, when school will declare some closure or suspension of classes, please go directly sa your respective home kag hindi na mag-adto sa mga convergence areas na magtipon-tipon pa because this might be targeted, no? We cannot discount those possibilities. So, diretso ka mapuli. Isang point na mga quantify, may mga bad incidents that will arise because of this. So may technical capability kita to track surrounding incidents? We cannot go to the specifics, but we are doing something. Definitely, ang ining initiative will not only from the PNP, but we are also partnering with other agencies like the NTC, the telcos, and NBI. We will all exhaust all resources. Okay? We are seriously looking these matters. Parang hindi na we will be investigating thoroughly para hindi na sige-sige. Your data number? Yes. Sir, are we seeing one person lang behind this pagpamahog or threats? Or is this an organized group? Since nga last year, same period man, November 15 to be specific, may same man nga incident sa isang user. We cannot discount may several individuals involved. No? We cannot really determine as of now isa lang or multiple suspects or perpetrators are doing this. So this is part of our investigation. Sir, to Rapid 6, Sir Habawal, meron, if we have the record, may ilan na po yung mga na-record natin na bomb threats dito sa city or Region 6 and meron po ba tayong nasolve na case na ito, sir? Since November 12,
may 11 na na-report sa amin ng Iloilo City Police Office and Iloilo Police Provincial Office. So 9 dito sa city and 2 sa province. We are trying our best para matulungan yung IPPO and ICPO to identify and locate yung mga gumagawa nito. And in fact, parehas last year, we were able to identify yung perpetrator and na-file ng case. Ongoing na yung case. Estudyante rin yun. Estudyante yun. And so, yung hindi niya lang na-realize yung gravity ng ginawa niya, pero totoo, sira na yung future niya once ma-convict siya. So, kagaya nga ng sabi ng ating city director, this is no joke yung ginagawa na gano'n, nagbabang threat. So, it is a serious offense with serious repercussion. Hindi lang sa gumagawa niya, pero dinidisrupt niya yung normal flow ng mga activities ng mga bata and yung ating mga businesses. So, sana tigil-tigilan na niya because it's just a matter of time. Ma-identify ko na rin namin ko yung tigil-tigil niya na yan. With these 11 cases, sir, mostly, saan po yung outlet na ginagamit? Is it real account or dummy accounts po? We cannot say dummy. Ongoing pa rin yung investigation namin, ma'am, actually. And we hope to identify yung behind yung mga accounts ito. Iba-iba kasi yung pangalan, ma'am. So, kagaya na banggit kanina, minention na we could not discount that grupo ito or one person. So, it is an ongoing investigation. We are doing all our efforts para ma-identify and ma-filean ng kaso yung gumawa nito. Equip sa ang ating kapulisan to trace without giving details. Equip ba tayo? We have the processes to do that. So, sir, how about the timeline? When we start investigation, example today, when will we get the result of the investigation? I cannot give, walang definite na mga timeline mo na depende rin sa yung makuha naming mga evidence. So, but rest assured, ma'am, that something positive will come out of this investigation and we will bring to justice itong gumagawa ng mga kalokohan na ganito. Sir, may we know ano yung kasong pwedeng ipapataw? Yes, for unang-una dyan is yung Tamjok Law, yung PD 1727 of 1980. And there are other possible pa na ipapay natin cases. Of course, i-relate natin to sa violation ng Republic Act 1175. So yung sentensya niya, matataas pa. So can say, sir, sa WACO 6 na we are capable of dealing with this one? Yes, ma'am. We are capable. We are helping ICPO, IPPO, lahat ng units. Batian si Police Lieutenant Colonel Adonis Habawel, ang chief ng Regional Anti-Cybercrime Unit, kag ang City Director ng ICPO, si Police Colonel Kim Legada. Duwa ang pwede nga kaso, no? PD 1727 ang sa bomb joke, kag pwede man mapasakaan sa Republic Act 10175, amo ni ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Klaro ang mensahe ni Colonel Legada, ang cases will be filed. Pamaskugon pa nila ang pagkuha sa ebidensya, hindi lang ulango. Pagti, gidi, nasubuan gid si Colonel Legada kay, apektado gid ang normal routine sa naton nga mga kabataan, apektado ang ilang learnings for that day nga nauntat ang klase, disrupted ang schedule. Hindi kin maguntat ang kapulisan mientras na hindi madakpan ang suspect. Kung technical capability naman ang pag-istoryahan,
wala na mag-discuss dugang sa ang ICPO, pero may mga ginihimo ini sila, no? In collaboration man sa mga partner agencies, NTC, NBI, RACO, CAG, sa mga telcos. Nagkapakigangot man sila. Gina-exhaust nila ang tanan ng resources para nga ma-identify kag mapasakaan kaso ang suspect. Sa nasiling na naton, sa pagpahayag sa RACO, may napasakaan last year. Minor, estudyante. Wala niya ma-anticipate ang kabugaton sang ginimo niya. Pero apektado gid niyang ira ang iyang career, ginguba niya gid ang iyang career sini kiti magwa gid na sa mga clearances mo. Na ikaw may kaso ka nga amo sini. Dapat ma-realize ang aton nga mga kauturan nga hindi nila mulango. Paano nyo lang bala base ang mga nagalangulango balang may bomba sa mga airport? Preso gid sila ta. Kaya na nayasang damo nga istorya. Na file na dayon sang kaso. May isa pa to ganing Desyembre 2023, hindi kita magsala, may nag-bomb joke man. Gito siya na dakop gito siya dayon. Ari-abi kiti nagagamit sa isang dummy account. Kamusta ang SIM registration? Amo naman ang pamangkot sa mga netizen nato, no? May mga makita kita dira sa mga post nato, no? Sa page na nagapamangkot sila nga ano ang dinahimo sini, anong epekto. May mga amo pa sini nga mga bomb joke. At may SIM registration act na gani. Pero yung ginagamit nila sini dummy account. May ara man yung identities ang iba ng ginagamit niya. Kumbaga bala ngalan hindi iya, tapos makuha lang siya sang litrato bala. Pero sa pagpahayag sang RACO, ano naman lang niya, umay naman lang niya in oras, ma-identify na nila ang suspect pag mapasakaan sang kaso. 41 minutos magalikan sa takna ng alas 2 sa hapon. Magatag lang kita sa pila ka mga panungtong sa aton nga pagbalik dugang nga mga updates sa probinsya sa Guimaras. Magabalik lang ang programa Bantay Man. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas.
Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. 43 minutos, magaligad sa taknang alas 2 sa hapon. Padayon ko mga nagapamati diri sa hapon sa programa Bantay Panwa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. May kantanan sa hapon no, sa bomb threat nga nagpuhag sa pila ka mga eskwelahan sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kuwaunta ang report ni Marian Grace Sereniata, statement ni Congressman Nonoy Defensor. May kantanan sining mga pagpamahog kay sa Eriagin no sang 3rd district ining pila ka mga na-record nga pagpamahog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kuwaunta ang report ni Marian Grace Sereniata. Yan, mayong hapon. Paul, mayong hapon, pahayag din ni Iloilo 3rd District Representative Congressman Lawrence Defensor sa mga nagpadala no sang bomb threat. Halong gid kamo kay ipadakop ta kamo. Grabe. Ini ang iyang warning sa mga nagapadala sang bomb threat sa mga bulutuan nga wala sang kamatuoran. Pahayag diri Paul sa kongresista nga ang pagpadala sang bomb threats kabahin ini no sang destabilization sa mga munisipalidad sang Iloilo kag dapat hindi ini paghimuon para lang makaguba sang kalinong sang probinsya. Madumduman Paul no sakto tong ginhambal mo kay ina isa ka universidad dira sa 3rd District of Iloilo nakabaton ka ina no sang bomb threat kay ina sang aga nga nagresulta Paul sa pagkapuhag sa mga estudyante kag sang aton man nga mga manunudlo. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Paul nagpahayag man diri nga ang aton kapulisan may ara ini sang teknolohiya nga ginagamit para nga easily ma-identify ang mga nagapadala sang bomb threat. Gani Paul ang aton nga gobernador may ara man sang warning sa mga nagapadala sang bomb threat. Ari ba na Paul pamatian na lang una anay Paul no ang pahayag diri ni Congressman Lawrence Defensor sa mga nagadala sang bomb threat. Okay. Any warning for those na nagasal sa mga bomb threat, especially no sa So Iloilo, hindi lango-lango ini dapat hindi ini paghimuon sa mga Iloilo nga nagaguba sa kalinong sa aton komunidad. Matian Paul ang kabahin no sa pahayag diri ni Congressman Lawrence Defensor. Ari naman Paul no pamatian naman naton ang pahayag naman no ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Pagitag sa mga nagasel sa message. We will to suppose today is Monday. I am about to pull out the or mga committee to the local councils to step up and intensify the investigations natin sa mga nagkalakang. Yung uli lang, yung cases na lang now and others, you know that. So, maayos ka. I know they're doing that. I'm monitoring the progress. I know that naging nila ang ilang operators yung mga persons who has identified. So, nabalian Paul ang kabayan sa pahagdili ni Governor Defensor. Pahayag niya Paul nga magatawag siya no, sa IPPO Director kay Sir Biani Razalan para Paul no nga imanduan diri ang aton mga IPPO Director nga mag-step up kag i-intensify ang investigation. Pahayag diri no clarification lang Paul no pahayag diri ni Gov Defensor balaan niya ginaobra no sa aton nga kapulisan ining investigation pero luyag niya Paul nga i-step up pagid luyag niya i-intensify para nga ti matumod sa day sino inino ang nagapadala sa bomb threat kag mi masampulan kita. Kiti hambal nga gani Paul iniya nga ulubrahon isa ka illegal. Yan mintras nga hindi matumod kag hindi mapasakaan sang kaso nagapati kita nga may posibilidad sa gihapon nga magsigi-sigi ni kag ini ang gusto naton nga matapna para nga maluoy kita sa aton nga mga estudyante, mga ginikanan ngati napuhag kag tiyang bala ang epekto sa mga kabataan kay gina kita nagpadulong kita sa wasong kay na makita mo nga do
nag-worry man ang mga ginikanan, pati ang mga kabataan. Yes. Sakto ina Paul, no, isa sa mga epekto sini Paul sa mental health sang aton nga kabataan, no, aside syempre ni sa ilayang fear nga magkagkuno sa eskwelahan, no. Isa diri Paul ang malawig Paul nga epekto sini ang sa mental health sang aton nga kabataan. Kiti iba ni Paul kulbaan na nga magkagto sa ilang bulutuan. Habang ni Paul isa kita Paul, no, nga nakilala na post magkaina sa social media. Paul kung kilala mo man siya nagpahayo siya po every time subo nga may mabatian siya sang lagpok, ginakulbaan na siya. Kiti imagine Polo ang ining gamay kung sa iba no gamay simple lang ini nga threat no, pero sa iba niya nga ti may problem na daan niya exist no sa mental health nila, mas nag-trigger pagid ang ini nga mga bomb threat. Lain nabing coping mechanism sang tag sa katawo ti may isa may tawo to yung ti para sa iyaya ang bomb threat ya wala na. Wala na tuod pero may ara man yang ano gid bala ginapadalman gid nila ang mga amuni nga mga nagakatabo sa ila mo nang kabay pa nga madakpan na dayon sa aton kapulisan. I believe ang IPPO, ICPO, ang RACO nagabuligay ni sila kay kabalo basi may posibilidad ban nga isa lang ini ka persona ang gina-target nila. Yes. Kung hambagan nila tumpol, no, kung ang tuyo mo lang yan, nga pauntaton ang inyong examination, to what extent, no, ang imo nga dapat ubrahon, nga para lang makancel ang klase, pero ining epekto, no, sa imo nga pagpadala sang mensahe, ang effect sinino sa isa ka bata, sa aton nga mga manunudlukag sa aton nga komunidad, is fear. Kag ang kakulba, Paul, hindi ina dayon-dayon nga makuha, or dali-dali nga makuha sa aton nga mga pumuluyo. That's why nga ti manami Paul nga ti ini masampulan gid no, makilala ini no kagabay pa no sa pagtawag or paghigistorya sa aton nga gobernador, sa aton man nga IPPO director kabay pa Paul nga ti mapadasig ining investigasyon naton. May insight lang yan, idugang ko lang. May insight si Colonel Adonis Sabawel, siya ning chief sa RACO, nga ang suspect sa pagpamahog sa ISAT estudyante. Ambal niya gani guba na ning ka ano niya pag-eskwela sang bata. Iti may record na. Ti wala kita kabalo kon may magasunod sa iya ti pasinsanay lang amo nang desidido gid ang kapulisan ta kiti sila gid niyang nahulan man kay nga pila ka eskwelahan may bomb threat kadtuan na tanan sang EOD. Kay hindi lang yung nga kadtuan nga pag-check inoras inang pag-check nila So ang huol, ang hassle sa ilang kung tani, may mga importante pa silang hinikuton nga dapat tutukan, kinanglan na nila dayon mapadulungan, giti may threats ang bomba. Yes, kagasubo nga adlaw Paul anom. Yes, anom. Ka mga bulutungan, so imagine Paul no sa aton nga kapulisan no, kung dululungan ini nga makabaton sa bomb threat no, ang mga universidad naton, ang mga schools naton, ti imagine sakto ina Paul no ang huol sa aton man nga kapulisan. So kabay pa nga maguntat, kabay pa nga buwas. Yes, buwas. Buwas no, kabay Karon, pa nga buwas. Karon pwede man? Para pagit. Kabay pa nga wala na magdugang. Yan, madamo gito, salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo. Buwas, madakop. Hindi buwas karon basi madakop na. Ano na ni, seryoso ang kapulisan ta nga malagas ining mga naghihimo sa sining mga langolango kay damo na gid ang apektado. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So klaro ang instruksyon ni Governor Toto Defensor sa kapulisan naton sa IPPO kay Colonel Bayani Razalan nga step up pagid nila ang ilang pag-imbestiga agud nga madakop ining nagahimo no sang bomb threat sa probinsya sang Iloilo. Duang na record sa probinsya mo. Actually, 3 haniway. Hindi, subong adlaw 2. Ang WVSU Calino Campus kag Gimbal National High School. Pero last week, WVSU Haniway Campus. Ano gini ang motibo sang nagahimo sini? Ang
kaso sini sa na-mention naton PD 1727 kag Republic Act 10175. 53 minutos magalikan sa takna ng alas 2 sa hapon. Ang iban pagit ng mga balita apat patunaton sa masunod ng edisyon sa programa Bantay Banwa. Standby na sa Radyo Pilipinas Iloilo News Update. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Mr. Bermor Aventura, sa transmitter, Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Inyo na ba ang mga labing ubihi nga kasayura? Ulag, ublag, tugtog sa masunod naton nga pagpulugdanay sa Bantay Banwa.